Bumitiw na umano si Remy Martin sa hanay ng Gilas Pilipinas na sasabak sa SEA Games, bunga ng pagsusuring ginagawa umano ng Thailand. Desidido naman ang Guam na makabawi sa grupo ni Coach Tim Cone, pero aminado siyang mahirap kalaban ng pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sobrang effort ang ibinubuhos ng organizing committee ng SEA Games sa Thailand para masigurong walang makalulusot sa kanilang mahigpit na alituntunin. Ayon sa report, kasalukuyan ding iniimbestigahan ng komite si Remy Martin dahilan para tuluyan ang bumitiw ang PhilAm. Narito ang report. Tutukan natin ang mga sinabi ni Homer Saison sa kanyang column sa Spain. Ayon sa ilang sources, sina Mike Phillips ng Lasal at Brandon Ganuelas-Rosser ng TNT ay kapwa red flag at hindi papayagang makalaban sa biennial event. Kasama si Justin Brownlee sa listahan ng mga naban. Si Remy Martin naman ay yellow flag, ibig sabihin, iniimbestigahan pa ng mga organizer ang kanyang background. At dahil sa hindi malinaw na sitwasyon, sinabi ng kampo ni Remy Martin sa akin itong Sabado ng umaga na wala ng planong bumiyahe pa papuntang Thailand ang dating Kansas Jayhawk star. Eto na siya mga playoffs. Napilitan na si Remy Martin na bumitiw sa hanay ng Gilas Pilipinas para sa SEA Games. Ibig sabihin at base sa balita, 8 players na lang ang nananatiling hawak ni Coach Norman Black para sumabak sa SEA Games ngayong December 9 to 20 sa Thailand. At ang walang mga ka-playoffs, kinabibilangan umano ni Matthew Wright, Ray Parks, Robert Bolick, VJ Pre, Turdy Ravena, Abu Trotter, Von Pesumal, and si Jamie Malonzo. Actually, si Jamie Malonzo mga ka-playoffs kasalukuyan ding iniimbestigahan base sa nabasa nating report. 4 na lang ang kulang kung tutusin. Actually, yung kulang naman, pwede namang mapunan yan. Marami naman talagang pwedeng player na makapasok or ipasok ni Coach Norman Black. Pero ang hindi kasi matanggap ng ating mga kababayan, although may karapatan naman talaga yung Thailand dahil sila magsaset ng rule, pabago-bago raw yung rule na gustong ipatupad ng Thailand. Dahilan para isipin ng karamihan na gusto talaga nilang hubaran ng medalya ang grupo ng Gilas Pilipinas sa anumang paraan. Sa kaso ni Remy Martin mga playoffs, yellow flag umano siya. Parang kung ikaw yon, siguro ganun din ang gagawin mo, bibitiw ka na rin. Tapos ang balita dito, dati pa yung Thailand, may mga foreign players umano na naging local. Ibig sabihin, bentahe sa kanila yon. Magagamit nila yon para makuha ang kampyonato sa SEA Games. Dahil aminin man natin at hindi, iba ang athleticism ng foreign players kumpara sa locals. Doon pa lang ang laking bentahe na talaga nila doon. Pero siyempre karapatan nila yon kasi nga sila yung host. Sila magsaset ng rule. At posible kung totoo ang lahat ng mga balitang lumalabas o lumabas tungkol sa pagkakaroon nila ng foreign players na na-convert na bilang local, sila yung tanghaling kampiyon sa paparating na SEA Games. Kasi nga matitigas eh. Kung bumitiw na si Remy Martin sa Gilas Pilipinas, tila desidido naman ang Guam na makabawi sa grupo ni Coach Tim Cone. Sa panayam ng media, sinabi ni Guam Coach EJ Calvo na kailangan nilang tapatan ang level na ipinapakita or ipinakita ng pambansang koponan sa unang bakbakan. Kailangan lang umano nilang mag-regroup. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach EJ sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Gusto namin maglaro sa ganitong level. Naniniwala kami na karapat-dapat kami sa ganitong antas ng basketball. Pero ito talaga ang makakaharap mo. Hindi lang dekalidad ng mga player, kundi napakarami ring karanasan. Kahit ano ang gawin namin laban sa kanila, kaya nila itong sagutin. Kailangan lang namin mag-regroup. Kailangan namin mas maging mahusay sa rebounding. Well, sa ngayon, tingin natin dito mahirapan pa rin sila kasi unang-una, iba talaga ang level ng laro ng Gilas kumpara sa Guam. Aminado naman si Jericho Cruz doon dati pa. At ganoon din ang tingin ng ating mga kababayan. Sa katunayan, ang sinasabi o sinabi kaagad nila matapos talunin ng Gilas ang Guam, hindi raw siya big deal yung panalo ng Gilas. Ayon kasi sa kanila, mahinang team ang Guam. Hindi raw talaga katulad ng Chinese Taipei na 2 beses pinadapa ang Gilas. Ganon din ang Australia at New Zealand na makakasagupa nila sa mga susunod na buwan. Doon daw masusubukan ng pasensya sa opensa at depensa ng Gilas sa Australia at sa New Zealand. Balikan natin ang pahayag ni Coach EJ Calvo ng Guam. Kailangan nila siguro mag-adjust ng mabilis para makasabay sa mga players ng Gilas Pilipinas. Unahin na natin yung rebounding. Doon sila kinanatalagi. 61 sa Gilas, 36 naman sa Guam. Mabigat, di ba? Kailangan ng matinding aral doon kung paano nila ibabox out ang nasa gitna ng Gilas Pilipinas. Ang problema, paano nila gagawin yon? Andyan si QMB, si Junmar at si AJ Edu na malaki ang ambag sa unang laban. Tapos, yung shooting pa nila medyo palyado nung gabing yon. Kailangan nila ang tulis ni Jericho siguro, pero kakailanganin naman ni Jericho ng tulong mula sa mga kasama niya. Kung magiging palyado ulit sila sa December 1, sigurado ako mahihirapan sila makabawi dito mga playoffs. Kung
Kung magagawa naman nila ng paraan ang depensang inilalatag or ilalatag sa kanila ng trio na sina AJ, si QMB at si Junmar sa gitna, may pagkakataon siguro sila doon. Pangalawa, yung fast break nila, meron silang 4 na puntos lang habang nagtala naman ang Gilas ng 16 na puntos sa fast break. Ibig sabihin, mabagal sila sa aspetong yun. Hindi nila maikasakagad ang depensa nila kapag tumatakbo ng grupo ni Coach Tim Cone. Pero syempre, bilog yung bola. Kaya huwag tayong pakakumpiyansa. Nagpa-practice din ng Guam at handa silang gumawa ng kasaysayan. So guys, maraming salamat.